Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. April Fool's Day prank ng isang local takoyaki store umani ng batikos. Isang lalaki ipinatato ang logo ng brand sa kanyang noo. Ginang sa Peru na ospital matapos makalunok ng pako habang kumakain ng chicharon. Pinakamatandang panda sa Japan na si Tantan, pumanaw sa edad na 28. Impersonation kay Kobe Bryant ng isang social media influencer, patok sa mga netizen. RuPaul's Drag Race lip-sync battle parody ng dalawang estudyante, nagpa-good vibes online. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen Oyong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, prank gone wrong? Sa nagdaang April Fool's Day, naglipanan na naman ang sangkatutak na pranks sa social media. Bagamat katuwaan lang para sa karamihan, hindi pa rin naiwasan na may ilang sumeryoso na umabot pa nga sa isang life-changing decision. Gaya na lang ng naging prank ng isang local takoyaki store na ito na nag-udyok sa isang lalaki na ipatato ang logo ng brand sa kanyang noo. Ang istorya sa likod ng prank gone wrong experience na yan at ang naging reaksyon ng mga netizen. Tutukan sa trending report ni Millie Borja. Usap-usapan sa social media ang naging April Fool's Day prank ng isang local takoyaki store. Kung para kasi sa karamihan, normal na ang pagsasagawa ng pranks pagsapit ng unang araw ng Abril bilang katuwaan, hindi ganitong pagtanggap ng iilan. Noong April 1, nag-post ang takoyaki store na may brand name na Taragis ng challenge kung saan hinahamon ng mga follower nito na ipatato ang kanilang brand logo sa kanilang noo. Base sa post, ang unang makapag-send sa kanila ng litrato bilang pruweba na nagawa ang challenge ay mananalo ng 100,000 piso. At isang comment ang pumukaw sa atensyon ng lahat dahil ang isang netizen na may username na Ramil Albano, ibinahagi ang kanyang litrato kung saan ipinapatatunan nito ang mismong logo ng Taragis. Kalakip ang komentong, "Sir, nag-PM po ako sa inyo. Ginagawa na po, wait po ako ng chat ninyo." Matapos itong mapansin ng brand, agad itong nag-post para linawing isa lamang itong prank para sa April Fool's Day at nanindigang hindi sila accountable sa nangyari sa lalaki. Nag-iwan din ito ng paalala para sa publiko na ugaliing magbasa. Dahil dito, umani ito ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. Tinawag na perwisyo sa kapwa ng isa ang naturang prank dahil hindi raw ito pinag-isipang mabuti bago i-post online. Hinikayat din itong bayaran na lang ang nabiktimang si Ramil sa halagang ipinangako ng Taragis. Ang ilan naman nanawagan sa brand na maging responsable sa kanilang ginawa at binigyang diin na hindi lahat ay alam kung ano ang April Fool's Day. Ang ilan, hinimok na si Tatay Ramil na kasuhan ng brand dahil maliban umano sa hindi para sa lahat ang April Fool's Day, hindi magandang lokohin ng mga taong gusto lang namang kumita ng pera dahil sa hirap ng buhay. Samantala dahil sa insidente, ilang brand na rin ang umano'y lumalapit kay Tatay Ramil para magpaabot ng tulong. Gaya ng isang kilalang food stand na magbibigay ng 10,000 piso kahit na hindi naman silang brand na ipinatato sa noon nito. Ang isa namang ito, inimbitahan na si Tatay Ramil sa kanilang clinic kung sakaling nais nitong ipabura o ipalaser ang tato. Sa ngayon, deleted na ang naturang post ng Taragis at patuloy na sinisikap ng DZRH TV na kuhanin ang pahayag ni Tatay Ramil maging ang takoyaki store para sa mas malinaw na impormasyon patungkol sa issue. Hindi ito ang unang beses na gumawa ng challenge ang nasabing takoyaki store dahil kilala ang kanilang Facebook page sa iba't ibang paandar online na mayroong kapalit na cash prize. Pero pagkalipas ng ilang araw, nag-upload ng video sa Facebook ang may-ari ng brand na si Carl Kion
kung saan personal nitong pinuntahan si Tatay Ramil para alamin ang lagay at para ibigay ang ipinangakong 100,000 pisong cash reward. Maliban sa pera, nag-alok din si Carl na ipatanggal ang tattoo at nagbigay rin ng kolong-kolong na magagamit ni Tatay Ramil. Dito rin napag-alamang malaki ang pangangailangang pinansyal nito para sa pang-tuition ng kanyang anak at para na rin sa service ng kanyang bunsong anak na may Down syndrome. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja, Sama-sama Tayo, Pilipino. Sa ating next viral story, Black Mamba in China. Patok na patok sa Hoop fans ang isang social media influencer mula China dahil sa animoy malaking pagkakahawig nito sa isa sa mga iniidolong NBA superstar na si Kobe Bryant. Sa mga video ng naturang influencer, makikitang suot nito ang iconic number 24 jersey ng NBA star. Kilalanin ang anilay Chinese version ng Black Mamba sa trending report ni Pamela Adriano. Tila naging instant basketball star ang isang social media influencer mula China dahil sa malaking pagkakahawig umano nito sa isa sa mga pinakamalaking pangalan pagdating sa naturang sport. Walang iba kundi ang nag-iisang Black Mamba na si Kobe Bryant. Maraming netizens ang nagsasabing kamukha raw ng 21 anyos na influencer na si Ma Jinghui mula sa Yunnan, China, ang basketball legend. Noong una ay nasa 1,000 lamang ang followers nito sa kanyang social media account. Pero ngayon, umabot na sa higit 600,000 ang kanyang taga-subaybay dahil sa kanyang paggaya kay Bryant. Nagsimula raw ito noong may netizen na nagsabing may pagkakahawig sila ng basketball legend at nagsuggest na gayahin o impersonate niya raw ito. Kaya naman sinubukan ito ni Jinghui, nag-shave pa ito at naglagay pa ng makeup para maging kakulay ang basketball icon. Sa kanyang mga video, makikitang suot-suot ni Jinghui ang iconic number 24 jersey ng NBA star. Siya mismo, tinatawag ang kanyang sarili na Chinese version ni Kobe Bryant. Sa tuwing magla-livestream ito, umaabot sa 100,000 ang kanyang viewers. At sa loob lamang ng halos 2 linggo, kumita na ang influencer ng higit $12,000. Originally ay game streamer ito, pero isa na talaga sa kanyang libangan ay ang paglalaro ng basketball, kung saan ang kanyang iniidolo ay walang iba kundi ang Black Mamba. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending topic, ligaw na pako. Mahilig ka bang kumain ng chicharon? Ang tanong, gaganahan ka pa rin bang kumain ito o ng kahit anong pagkain matapos marinig ang kwentong ito? Isang ginang kasi mula sa bansang Peru ang literal na napako, hindi sa kanyang kinatatayuan kundi sa kanyang lalamunan. Ang salarin, isang maliit na pako na naligaw sa loob ng chicharon. Ang katakot-takot na karanasan ni Telio, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. New fear unlocked. Marami sa atin ang kumakapit sa tinatawag nating comfort food, lalo sa mga nakaka-stress na sitwasyon. Pero anong gagawin mo kung maski pagkain ay dapat mo na ring pagdudahan? Isang ginang kasi mula sa bansang Peru na nagngangalang Celia ang sumugod sa ospital nang bigla itong magsuka ng dugo matapos kumain ng chicharon. Hinala nito, may bumara na buto sa kanyang lalamunan. Pero batay sa isinagawang scan ng mga doktor, ang salarin, hindi buto, kundi isang 5 cm na pako na nakatusok sa kanyang carotid artery na siyang bahagi ng katawan na nagsusuplay ng hangin at dugo sa utak ng tao. Kaya naman agad-agad na sumailalim si Celia sa isang cardiac at peripheral vascular service para gamutin ang damaged artery. Sa kabutihang palad, naging matagumpay naman ang operasyon at nasa ligtas na kalagayan na ang ginang matapos ang katakot-takot na insidente.
Gayunpaman, hindi pa rin natutuklasan kung paanong may nakapasok na pako sa loob ng chicharon. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, rest in panda heaven, Tantan. Sa edad na 28 o tinatayang nasa pagitan ng 80 hanggang 100 taong gulang in human years, pumanaw ang tinaguriang oldest panda sa Japan. Batay sa ulat, sakit sa puso ang ikinamatay ng babaeng panda na si Tantan. Mga detalye sa malungkot na balita, ihahatid sa atin ni Angelica Cosme. Pumanaw sa edad na 28 o tinatayang nga sa pagitan ng 80 and 100 years old in human years ang tinaguriang oldest giant panda in Japan na si Tantan. Sa kumpirmasyon ng Kobe Oji Zoo, heart disease ang dahilan ng pagpanaw ng babaeng panda na nagmula sa China. Taong 2000 ang dalhin ito sa Land of the Rising Sun bilang symbol of recovery o magbigay hope and courage sa mga residente roon matapos ang tumamang Great Hanshin earthquake sa rehiyon noong 1995. Sa expiration ng lease agreement nito, babalik sana noong July 2020 sa kanyang home country si Tantan. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa COVID pandemic at kalaunan ay kinailangan din itong sumailalim sa gamutan para sa kanyang sakit sa puso. Dahil dyan, nagpasya na lamang ang nasabing zoo at ang Chinese officials na manatili sa Japan ang matandang panda para ipagpatuloy ang kanyang medical treatment. At magmula noong 2022, hindi na inilabas sa publiko ng Kobe Oji Zoo si Tantan dahil sa kanyang kondisyon at madalas na lang daw itong matulog. Batay sa ulat, sinubukan pang isalba ang babaeng panda ngunit nabigo na ang mga veterinaryo dahil sa karamdaman nitong bunga na rin daw ng katandaan. Nagpaabot naman ng pasalamat si Yujiro Kako, direktor ng naturang zoo, sa mga nagmahal sa pandang si Tantan sa mga nakalipas na taon. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. At para sa huling trending na kwento, Marina Summers Effect. Sa katatapos lang na RuPaul's Drag Race UK vs. The World, isa sa pinaka-inaabangan ng Drag Race fans ang pambato ng Pilipinas na si Marina Summers. Siya lang naman kasi ang nakakuha ng 3 Ruperteur badge matapos niyang mag-slay sa lip-sync battles kung saan 3 rin mula sa kanyang mga katunggali ang kanyang napa-sashay away. Sa 3 lip-sync battles ni Marina, isa rito ang tumatak sa fans na ngayon ay viral na rin sa TikTok. Di naman nagpahuli riyan ang 2 estudyante mula sa Central Luzon State University na nagpa-good vibes sa netizens dahil sa kanilang entry sa isang episode ng lip-sync battle ng Pinoy Drag Queen. Ang Marina Summers Effect sa mga estudyanteng ito panoorin sa trending report ni Liway Abbas. Matapos ang RuPaul's Drag Race UK vs. The World fever na katatapos lamang noong nakaraang linggo, hindi pa rin natin maitatanggi na iba talaga ang impact ng ating pambato na si Marina Summers. Sa 3 lip-sync battle ni Marina, lahat yun ay tumatak na rin halos sa buong mundo dahil sa performances niyang slay na slay para hindi lang masashay away. Kaya naman ang Marina Summers Effect, trending na trending ngayon sa TikTok, lalo na ang kanyang pinakahuling lip-sync battle laban sa fellow drag queen na si Hanaconda para sa kanyang pangatlong Ruperteur's badge. Ang Marina Summers fever hindi rin pinalampas ng mga estudyanteng ito mula sa Central Luzon State University at ginawan din nila ito ng parody. Ang TikTok video post ni Lawrence, humakot na ng mahigit 200,000 views at mahigit 30,000 likes. Matatandaan lamang na napabilang sa top 4 si Marina Summers sa season finale ng RuPaul's Drag Race UK vs. The World. Bigumang mauwi ang corona, tumatak naman siya sa nakararami bilang lip-sync assassin matapos niyang talunin ang kapwa niya drag queens na sina La Grandam, Tia Coffee at Hanaconda, kaya siya pa rin ang Filipina winner. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abbas, sama-sama tayo, Pilipino.
Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento po ng prank gone wrong. Ayan po, napakarami po sa ating mga kababayan na bibiktima po ng mga pranks. Yung iba po ay tila ba sila naman po ay harmless, katuwaan lang at syempre nakaka-enjoy pong panuorin lalo na pagka na-video po. Pero may mga ilang pranks po na medyo nakakasakit na po ng damdamin at hindi lang po yan, paminsan po ang epekto, nakakasakit na rin po ng pisikal. Kaya naman po kahit tapos na po ang April Fool's Day o April 1, na isa naman pong kumbaga sinicelebrate unofficially po sa mga western countries at parang hindi naman po yata yan umuso dito sa Pilipinas, no? Ngayon lamang po dahil nga pinasikat po ng social media ay mag-ingat po tayo sa mga jokes, mga biruan. Di nga po mga bomb jokes, di ba po, ay siniseryoso po yan ng ating mga otoridad. At syempre, ang mga jokes po na medyo nakakasakit po ng damdamin, medyo pag-isipan po natin, ingat-ingatan po natin. Kahit na po sabihin natin na tayo ay magsusorry o di naman po kaya ay joke nga lang ito o prank, paminsan po. Hindi po natin masabi kung ano po ang magiging epekto nito sa ibang tao. Kaya naman po, kung kayo po talaga ay natural na prankster, piliin nyo na lang po siguro ng mabuti yung inyong mga mabibiktima, ika nga. Kailangan talagang kilala nyo, close friend nyo, malapit po sa inyo. At syempre, kilala rin po kayo at hindi po madaling mapikon. So sa mga mahilig po mag-joke dyan o mag-prank, well, enjoy nyo lamang po at mag-ingat lamang po tayo. Dahil lalong-lalo na po sa magiging epekto po o magiging sagot po o feeling sa mga po ng mga makakatanggap ng ating pranks o jokes. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagva-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and The Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at ipa-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and The Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Karen Oyong. Sama-sama tayo, Pilipino.